Hello guys, morning. Yan na 11:31 na. Tanghali na. Nakapitas na ako ng upo. Siguro mga 150 pieces andun sa unahan. Yung 150 pieces ay galing yun dun sa 400 na puno ng upo. Every 2 days namimitas ako. Ito naman ay first time na mamimitas tayo nitong Sophia. Saktong-sakto na siya. Hindi na natin pwedeng pahinugin pa. Yan, kasi ito yung perfect na gulang ng bunga na talagang mabenta sa ating merkado. Yan o. Okay. So mamimitas tayo. Assessment ko hindi gaanong mabunga yung aking Sophia dito. Isa sa mga factors ay marahil kulang na sa nutrients yung lupa. Depleted na, although malusog naman yung halaman, pero naging malusog to dahil sa inorganic fertilizer. Pero pagdating sa pagbuo ng bunga ay hindi na siya ganun kadami, kasi kung ihahambing ko doon sa una kong tanim doon sa bundok, kinargahan ko yun ng mga organic matter, yung mga dumi ng manok. Ito hindi ko nalagyan ng dumi ng manok, thinking na sapat pa yung organic matter dahil sa tinamnan to ng palay. Pero iba talaga kapag gumagamit ng inorganic fertilizer. Depleted na talaga yung lupa sa pagbuo ng bunga. So ibig sabihin mababa na yung potassium content ng lupa. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako ganun ka-satisfied. Although may mga bunga na medyo magkakatabi, pero mayroon ding madalang. Medyo madalang tulad yan. Yan. Dito sa parte na to, ilang puno na yan? 1, 2, 3, 4. Siguro 3 lang yung bungang mapipitas ko. So nagpruning tayo dito. Expected ko na bawat sanga ay may mabubuong isang bunga. So kung halimbawa nakapagpasanga tayo ng 3, so bawat hill, bawat puno supposed to be ay 3 bunga. Pero hindi ganun yung nangyari. Ang kayang i-sustain ng bawat puno ay isa lang. At yung iba ay hindi tumuloy yung bunga kahit isa. Yan. So mapapansin ko yan kapag halimbawa ganito, yan susundan mo yung sanga na yan, walang nabuong bunga, nalaglag. Yan. Nag hand pollinate ako, manual pollination, pero nalaglag pa rin yung bunga. Yung mga tumuloy ang ganda pero marami ang nalaglag. Siguro sa mga around 200 plus na mga hinand pollinate ko dito, tulad yan hindi tumutuloy. Yan. So ibig sabihin mayroon ng kakulangan sa nutrients yung lupa, probably calcium, boron at saka potassium. Yan. So nag-spray na ako dito ng pampakapit ng bulaklak. So hopefully doon sa unahan ay may mga mabuo ng mga bunga. Yan. Kasi ganun yan wala naman siyang kagat ng insekto, pero nagkakaroon ng pagkabulok yung mga maliliit na bunga. Yan. Isang factor din siguro yung ulan. Baka may acid rain, posible. Pero anyway, alam na natin kung ano yung possibility ng pagkakaroon ng ganitong parang fruit rot, pagkabulok ng bunga. Yan. So hanggat nagkakaroon ng talbos tulad niyan, may lalabas na maliit na bunga. So kailangan ma-sustain natin to ng foliar fertilizer at saka pesticide. Kung ganito may possibility na dahil sa fungus, so mag-apply din tayo ng fungicide. So bali 3 ang ina-apply ko pa rin dito every 5 days. Pesticide, fungicide, foliar fertilizer. Yung foliar fertilizer na ina-apply ko dito ay complete, NPK pa rin with boron and calcium. Yan. So ang nakalagay doon na instruction sa foliar fertilizers every 10 days. So susundin natin yan para hindi naman tayo masobrahan sa paggamit ng mga chemical. Alright, so ang fertilizer na ginamit ko dito ay kombinasyon na basically ng inorganic at saka organic. Pero yan, malusog pa rin yung halaman. Tingnan nyo, malusog, maayos naman magbigay ng mga bulaklak. Pero ang issue ay yung pag-develop ng bunga.
dahil na-abort, ladies and gentlemen. Yan o, tingnan nyo. Ito, may bungang maliit. Yan. So kapag hindi pala rin, malalaglag yan. May susunod naman dito isa pang bunga. Yan. Pag hindi pa pala rin, wala tayong mapipitas sa ano to. So ginagawa ko ay tinatap pruning ko na. Tulad yan, tatap pruning ko na. Yan. Para yung nutrients ng halaman ay mapunta na dito sa mga bunga. Ano? Yung dalawang magkasunod ng bunga ay sapat na sa isang sanga. Ayan, okay. So that's it. Mamimitas muna tayo mga kaibigan. God bless. Bye-bye.